Sa isang liblib na sulok ng Maynila, nanirahan si Mang Andoy, isang basurero na araw-araw gumigising bago pa man sumikat ang araw. Sa kabila ng kahirapan, itinuturing niyang kayamanan ang kanyang pamilya. Isang umaga, habang siya'y nagkakalkal ng basura sa isang abandonadong lote, natagpuan niya ang isang lumang pinto na tila ba inilagay doon ng tadhana. Hala, ano to? Pinto sa gitna ng kawalan, bulong ni Mang Andoy sa sarili, puno ng pagtataka. Sa kanyang paligid, walang bahay, walang gusali, tanging mga tambak ng basura lamang ang kanyang kasama. Pinagmasdan niya ang pinto, lumang-luma na ito at may mga ukit na disenyo na hindi niya maipaliwanag. Siguro'y basura lang ito na pwedeng ibenta, aniya, ngunit may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila ba may humihila sa kanyang kamay patungo sa doorknob. Dahan-dahan niyang hinawakan ang doorknob, at sa hindi inaasahang pagkakataon, bumukas ito nang walang anumang pagpigil. Tumambad sa kanya ang isang liwanag na kakaiba, hindi tulad ng anumang liwanag na kanyang nakita sa tanang buhay niya. Anong meron dito? Sambit niya, habang dahan-daang pumapasok. Sa kanyang pagtataka, isang bulong mula sa kawalan ang sumagot, pagkakataon. Hindi niya makita kung sino o saan nanggaling ang bulong, ngunit parang may kapangyarihan itong nagtulak sa kanya na magpatuloy. Sa isang iglap, nasa loob na siya ng isang silid na hindi maipaliwanag ang ganda at liwanag. Hindi ito totoo, bulong niya sa sarili. Ngunit ang nararamdaman niyang pag-asa at kuryosidad ay higit pa sa anumang realidad na kanyang nakagisnan. Sa kanyang paglabas, may kakaibang sigla si Mang Andoy. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang pagkakataong ito ay magbabago ng lahat. Nakatayo si Mang Andoy sa loob ng silid, nakapako ang tingin sa nakakasilaw na liwanag at kayamanang nakapaligid sa kanya. Kahit sa kanyang pinakamalikot na pangarap, hindi niya inakalang makakakita siya ng ganito karaming ginto at mamahaling bato. Sa gitna ng kanyang pagkamangha, isang boses ang muling nagsalita, mas malinaw ngayon, piliin mo, at iyo ang lahat ng ito. Nagulat siya. Sino ka? Tanong ni Mang Andoy, umiikot-ikot, ngunit walang tao sa paligid. Ako ang bantay ng pintuang ito, sagot ng boses, na tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Matagal na akong naghihintay para sa isang tulad mo. Pero bakit ako? Hindi naman ako espesyal, tugon ni Mang Andoy, puno ng pagtataka. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento. Ang iyong kabutihan at kasipagan ay naging susi upang mabuksan ang pintuang ito, paliwanag ng boses. Ngayon, may pagkakataon kang baguhin hindi lamang ang iyong buhay kundi pati na rin ang buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi makapaniwala si Mang Andoy sa kanyang naririnig. Tumingin siya sa paligid, sinusubukang unawain ang lahat. At ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halo ng kaba at pag-asa. Simple lang. Gamitin mo ang yaman na ito sa mabuti. Tandaan mo, ang tunay na kayamanan ay hindi lang nasusukat sa ginto o pilak, kundi sa kung paano mo ito ibabahagi sa iba, tugon ng boses. Napaisip si Mang Andoy. Alam niya sa kanyang puso na ang kayamanang ito ay magbibigay daan para sa isang bagong simula, hindi lamang para sa kanya kundi para sa kanyang pamilya at sa kanyang komunidad. Ngunit kasabay nito, ramdam din niya ang bigat ng responsibilidad na dala ng mga salitang iyon. Handa akong tanggapin ang hamon na ito, matatag na sabi ni Mang Andoy. Gagamitin ko ang yaman na ito sa mabuting paraan. Magaling, sabi ng boses, tila nakangiti sa kanyang sagot. Alalahanin mo, ang pintuang ito ay magiging simbolo ng iyong bagong simula. Bumalik ka rito kung kailangan mo ng gabay. At sa isang kisap mata, nawala ang boses, at si Mang Andoy ay nag-iisa na lamang sa silid na puno ng kayamanan. Alam niya, sa sandaling iyon, na ang kanyang buhay ay magbabago na ng tuluyan. Buong puso niyang tinanggap ang hamon, hindi lamang bilang isang pagkakataon para sa sariling kapakanan kundi bilang isang misyon para makapagbigay inspirasyon at pag-asa sa iba. Sa kanyang paglabas mula sa mahiwagang silid, dala niya ang lihim na nagbabago ng buhay, isang lihim na magpapakita sa mundo na ang tunay na kayamanan ay nasa puso at diwa ng pagbabahagi. Sa paglabas ni Mang Andoy mula sa mahiwagang silid, dala niya ang bigat ng responsibilidad at ang liwanag ng pag-asa. Sa kanyang pag-uwi, hindi niya maari kung paano niya sisimulan ang pagbabago. Habang naglalakad, nag-isip siya ng mga paraan kung paano niya magagamit ang kayamanan sa mabuting paraan. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng kanyang pamilya na puno ng pag-aalala.
Saan ka ba galing, Andoy? Kanina pa kami nag-aalala sa'yo, sambit ng kanyang asawang si Aling Sonia. May magandang balita ako, sabi ni Mang Andoy, ngumiti siya, isang ngiting puno ng lihim at pag-asa. May natagpuan ako na magbabago ng buhay natin. Nagtaka ang kanyang asawa at mga anak. Ano yun, Itay? Tanong ng kanyang panganay na si Ana. Dahan-dahan, ikinwento ni Mang Andoy ang kanyang pakikipagsapalaran, mula sa pagkakatagpo ng lumang pinto hanggang sa mahiwagang silid ng kayamanan. Habang nagkukwento, hindi siya makapaniwala sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Parang kwento ito mula sa isang libro ng pantasya, ngunit ito ay totoong nangyari sa kanya. Sa una, hindi makapaniwala ang kanyang pamilya. Ngunit, nang ipakita niya ang isang maliit na bag na puno ng ginto at mamahaling bato, na puno ng luha ng tuwa ang kanilang mga mata. Paano ito posible, Andoy? Tanong ni Aling Sonia, hindi makapaniwala. May mahika sa mundong ito, Sonia. At ngayon, parte na tayo ng mahikang yun, sagot ni Mang Andoy, habang mahigpit na niyakap ang kanyang pamilya. Sa mga sumunod na araw, inumpisahan ni Mang Andoy ang pagbabago. Una niyang ginawa ay ayusin ang kanilang tahanan, binili ang mga kailangan sa bahay, at nagpundar ng maliit na negosyo. Hindi lamang para sa kanyang pamilya ang kanyang mga ginawa, kundi pati na rin para sa kanilang komunidad. Nagtayo siya ng isang maliit na libreng klinika para sa mga mahihirap na walang access sa healthcare. Binigyan niya ng scholarship ang mga batang may potensyal ngunit walang kakayahang mag-aral. Nag-donate din siya sa simbahan at nagtayo ng isang maliit na library para sa mga bata. Ang balita tungkol sa biglaang pagyaman ni Mang Andoy ay kumalat sa kanilang lugar. Marami ang nagtaka at nagtanong kung saan nanggaling ang kayamanan. Ngunit, si Mang Andoy at ang kanyang pamilya ay nanatiling mapagkumbaba at nakatutok sa pagtulong sa kapwa. Isang araw, habang siya ay nasa kanyang maliit na opisina sa likod ng kanilang bahay, may kumatok sa pintuan. Isang matandang lalaki, bihis na bihis at may dalang isang maliit na kahon. Mang Andoy, ako po si Don Rafael, at narinig ko ang iyong mga kabutihang ginagawa, sabi ng matanda. Nais kong makipagtulungan sa iyo. Nagtaka si Mang Andoy. Paano po kayo natulungan ng isang katulad ko? Tanong niya, puno ng pagtataka. Sa totoo lang, matagal ko nang hinahanap ang pintuang iyon, pag-amin ni Don Rafael habang maingat na inilalapag ang kahon sa mesa. Ang pintuang nagbukas para sa iyo, bahagi iyon ng isang sinaunang kayamanan na minanapa mula sa aking mga ninuno. Hindi lamang yaman sa pera, kundi yaman na may kakayahang baguhin ang kapalaran ng maraming tao. Nanlaki ang mga mata ni Mang Andoy, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ibig sabihin, hindi aksidente ang pagkakatagpo ko sa pintuang iyon. Oo, pinili ka, at sa nakikita ko, tama ang pagpili sa'yo, sagot ni Don Rafael, ngumiti siya ng isang ngiting puno ng karunungan at pag-unawa. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Inilahad ni Don Rafael ang kanyang plano na palawakin pa ang pagtulong hindi lamang sa kanilang komunidad kundi maging sa iba pang lugar na nangangailangan. May kakayahan kang maging tulay ng pagbabago, Mang Andoy. At handa akong magbigay ng suporta sa mga plano mo. Naging masigasig ang pagtutulungan ni Mang Andoy at Don Rafael. Sa tulong ng mga koneksyon at yaman ni Don Rafael, lalong lumawak ang naabot ng kanilang mga proyekto. Mula sa libreng edukasyon, healthcare, hanggang sa pagtatayo ng mga kabuhayan para sa mga mahihirap, unti-unting nagbago ang mukha ng kanilang komunidad. Isang hapon, habang sila'y nagpaplano para sa isang bagong proyekto, tinanong ni Mang Andoy si Don Rafael, bakit ninyo po ako tinulungan? Marami naman kayong pwedeng mahanap na mas may kakayahan kaysa sakin. Ngumiti si Don Rafael, dahil nakita ko sa iyo ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, ang puso para sa kapwa. Ang yaman ay pansamantala lamang, ngunit ang pagbabago na nagmumula sa puso, iyon ang tunay na kayamanan na hindi kailanman mawawala. Sa mga sumunod na taon, hindi lamang sa kanilang lugar naging kilala ang ginagawa ni Mang Andoy kundi maging sa ibang bahagi ng bansa. Ang dating basurero na nakatagpo ng mahiwagang pinto ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago. Sa bawat taong natutulungan, sa bawat buhay na nababago, lalo lamang napagtanto ni Mang Andoy ang kahalagahan ng kanyang misyon. Hindi lamang ito tungkol sa kayamanan na natagpuan sa likod ng isang mahiwagang pinto, kundi sa kayamanang dala ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Sa pagtatapos ng araw, nakaupo si Mang Andoy sa kanyang lumang upuan, tumingin siya sa kalangitan, at nagsalita, salamat sa pintuang nagbukas,
hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng buhay na aking nadampian. At sa gitna ng tahimik na gabi, sa ilalim ng bituin na kumikislap, alam ni Mang Andoy na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nakatago sa isang silid kundi nasa puso ng bawat isa na handang magbukas, magmahal, at maglingkod.